Kung tayo'y nasa bahay lamang, wala tayong masyadong involvement sa social media, di tayo nakikinig sa mga balita, siguro matahimik ang buhay natin. Lalo naman kung meron tayong kabuhayan, hindi tayo apektado ng mga nagaganap sa ating kapaligiran. Pero kapag mulat ang iyong mata, tainga, sa mga kaganapan, araw-araw iba't ibang iskandalo ang tumatambad sa ating harapan na para bang wala ng katapusan ang pagdami ng masasamang damo na sinasabi sa Ebanghelyo. Dahil itong masasamang damong ito, siyon yung mga pinaghaharian ng dyablo na iimpluwensahan ng masamang espiritu kung kaya ginagawa nilang patuloy ito. Samantala, yung mga taong mabubuting binhi, mabubuting buto, sabi nga, ito naman yung mga taong pinaghaharian ng Diyos sa ating lipunang ginagalawan, parang kuminsan may upper hand yung mga taong tinatawag na masasamang damo sapagkat sila yung mga namamayagpag sa yaman, sa kapangyarihan, nananagana ang buhay, na parang kung titignan natin ay nakaiinggit ang kanilang katayuan dahil napakaluwag ng kanilang buhay. Sila rin yung mga nakatatakas kahit malaki ang mga kasalanan, hindi nakukulong, di napaparusahan dahil sa kanilang pera at impluensya. Kung kaya parang kumisan waging-wagi ang tingin natin dito. Pero may sinasabi ang Diyos, yung isang talinghaga, bubunutin ba natin itong masasamang damong ito na kasamang tumutubo ng mabubuting binhi? Magkakamukha kasi sila. Parang kapag binunot mo, baka mapagkamalan mo na ito'y hindi naman talaga masamang damo. Ang sabi ng Panginoong una, maghintay kayo sapagkat mayroong paghuhukom. Inisinasabi lang sa atin ng Diyos na sa kahuli-hulihan, parang siya ang hahatol sa lahat ng tao sapagkat siya naman ang naghasik ng mabuting binhi. Meron lang talagang naghasik ng masamang damo, masasamang buto. Ito'y ang dyablo na kalaban ng Diyos. Kung sino ang may upper hand sa huli, ay walang iba kundi yung totoong naghasik ng mabuti. Hindi pwedeng papagwagihin niya ang mabuti o ang masama laban sa mabubuti. Kung kaya sinasabi niya, sa huling panahon, yung mga taong gumagawa ng masama ay ihahagis sa maningas na pugon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ito na yung huling sandali ng kanilang ng panghuhukom. Meron talagang tinatawag na pagbabayad ng mga kasalanan ang bawat isa. At napakagandang balita ng sinasabi, magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Kaya nga naman, magpasya tayo. Kung mayroong kang pandinig, makinig ka. Saan ka papanig? Anong gagawin mo? Papanig ka ba doon sa masamang damo o doon sa mabuting butong inihagis ng Panginoon? Paghahariin mo ba ang Diyos sa iyong buhay upang sa huli ay ikaw ay maging maliwanag na parang araw? Kapag niningningin ng Diyos, di ba yung mga santo,
may mga halo. Yun yung maningning na maliwanag, nagliliwanag, sapagkat ang taong naliliwanagan ng Diyos, siya'y parang nagniningning sa kabusilakan, tulad ng Transfiguration story. Nung nagbagong anyo si Jesus, nakita ng mga alagad kung paanong siya'y naging parang maningning na hindi mo maipaliwanag sa kaputian. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa paghuhukom. Kaya lugi yung mga taong ihahagis lamang sa pugon at doon ay magngangalit ang kanilang mga ngipin. At ito'y isang paalala palagi sa atin na mayroong talagang paghuhukom. Mananagot ang dapat managot. Kung hindi rito sa lupa, mayroong naghihintay na pananagutan sa kabila. At ito'y pinapaalala sa atin dahil kuminsan madali tayong maantig ng maraming tukso ng dyablo sa ating kapaligiran. Kung kaya nga saksi tayo sa maraming katiwalian, kasamaan, mga krimen na kuminsan kahit harap-harapan, di natin magawang ipagtanggol ang biktima sapagkat tayo ay baka balikan kapag tayo naman ay nagsalita. Kaya maraming taong tumatahimik na lamang sa gitna ng tuwiran na pagyurak sa kabutihan ng mga tao na gumagawa at nagpapatotoo para kay Jesus. Kaya mga kapatid, hingin natin itong biyayang ito bilang isang panalangin sa araw na ito, na nawa magpakita ang Diyos sa mga taong gumagawa ng masama upang sila'y magkaroon ng pagkakataong magbagong buhay at makapagbalik loob sa Diyos. At tayo rin ay palaging palalahanan sa pamamagitan ng Espiritu na kinakailangan natin palaging kumiling at magpasya sa ngalan ng ating pananampalataya.